Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, matagumpay na isinagawa ng Pilipinas, Japan at Estados Unidos ang Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA sa West Philippine Sea kamakailan bilang bahagi ng pagpapalakas ng seguridad at kooperasyong pandagat. Kabilang sa mga lumahok ang PRP Jose Rizal, AW-109 helicopter, C-90 aircraft at PAF search and rescue assets mula sa Pilipinas. Nagpadala naman ng Japan ng JS Noshiro na may SH-60K maritime helicopter habang ang Estados Unidos ay lumahok gamit ang guided missile destroyer DDG Shoop, MH-60R naval helicopter at P-8A Poseidon maritime patrol aircraft. Nagsagawa ang tatlong bansa ng communications check exercise, rotary flight operations, maritime domain awareness, division tactics, personal exchange at photo exercises upang mapalakas ang koordinasyon at kakayahan sa pagtugon sa mga hamon sa seguridad sa karagatan. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., bawat pagsasanay ay nagpapalakas ng koordinasyon, taktika at kakayahang protektahan ng pambansang interes laban sa banta sa seguridad sa dagat. Posibleng maharap sa aabot sa 3 taong pagkakakulong ang mga Pilipinong inaresto sa bansang Qatar kung mapatutunayang lumabag ang mga ito sa batas laban sa hindi otorisadong demonstrasyon. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, sa 19 na arestado noong nakaraang linggo, 3 ang pinakawalan dahil sa pagiging minor de edad. Gayunpaman, kabilang ang kanilang ina sa mga nananatili sa kustodiya ng pulisya. Sa kabila nito, umaasa ang DFA na mapapalaya ang 16 na Pilipino ngayong linggo at sa halip na kasuhan ay pagmultahin na lamang ang mga hinuli. Tiniyak din ang kagawaran ng tulong legal sa mga Pilipino. Sa ilalim ng Qatar's Law No. 18 of 2004, maituturing na iligal ang unauthorized protest dahil nangangailangan ng approval mula sa gobyerno ang anumang public gatherings at protesta. Paalala ng DFA sa mga Pilipino na nasa ibang bansa na galangin at tumalima sa mga batas ng bansang kanilang pinamamalagian bago magsagawa ng protesta. Big-time oil price hike ang sasalubong sa unang araw ng Abril. Base sa magkakahiwalay na anunsyo ng oil companies, magtataas ng 1 peso and 40 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina. 1 peso and 20 centavos per liter naman ang madaragdag sa presyo ng diesel, habang parehong 1 peso and 20 centavos kada litro ang itataas ng presyo ng kerosene. Epektibo ang bagong presyo bukas 6 AM sa lahat ng kumpanya ng langis puwera sa clean fuel na magpapatupad 4:01 PM ng parehong araw. Unang sinabi ng DOE ang inaasahang pagtaas sa presyo bunsod ng ipinataw na sanksyon ng US sa Iran, patuloy na pag-atake sa energy facilities sa Russia at Ukraine at ang banta sa US tariffs sa mga bansang kumukuha ng langis mula Venezuela. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renza Lenon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.